Ihanda na ang disenyo at si Madam ay pagbigyan. Pakpak daw ay kaunting laparan kaya sa aktwal ko na nilapatan. Madalas kong pinagmamasdan kung ang kliyente ko'y medyo kinakabahan. Kaya sa aking unang tusok, mukha niya ay aking sinulyapan. Kapag sikmura na may kumakalam, may oras tayo para dyan. Sa mga sandaling ito, pakiramdam ko'y may himatay siya sa aking kagwapuhan. Kaya ako'y nakisabay kumain para kahibangay malimutan. May kachat palang ibang pogi kaya ako'y nahimasmasan. Tattoo artist pala ako, muntik ko nang malimutan. Kapag may likas kasing kagandahan, hindi ko maiwasan na hinahangaan. Kapag ako'y nagtatato, sinasabayan ko ng mga kwentuhan. Tiyempong-tiyempo naman at ang nagpatato ay may konting kadaldalan. Para siyang rapper na handa akong talakan oras na aking masaktan. Ayan, nakangiti lang siya dahil hindi naman ganong kasakitan. Siyempre may kasamang kilig yan, tinatago niya lang. Baka kasi mahalata ako, presyo ng kanyang tatoy aking dagdagan. Mga sandaling ito, tawa lang siya ng tawa dahil walang-wala siyang nadarama. Hindi tulad ng ibang nambo-broken heart dyan, di nila iniisip kanilang nasasaktan. Ito si ate, kunyari pa tong palingalinga, gusto lang naman akong tignan. Dinadaan niya ako sa kanyang kadaldalan para bigla niya akong masusulyapan. Pero sa totoo, ingat na ingat din ako, baka presyo ko'y kanya pang matawaran. Kaya't ako'y tumutok sa pagtatato nang hindi ako tuluyang mawala sa katinuan. Habang kami nagtatatuan, hindi ko maiwasan siya'y hangaan. May umutot yata, hindi man lang niya namalayan. Ayan, kitang-kita niyo naman gumagawa siya ng paraan upang aking mukhay kanyang mailawan. Ay, wala pala ako sa aking upuan, imahinasyon ko lang. Umihi na lang ako saglit dahil mukha niya pala ay kanyang inilawan. Kala ko'y ako na, sayang naman. Nagtitiktok na pala si ma'am, kala ko nagbabaliw-baliwan. Ganda naman ang kilikili ni ma'am, halatang nagbunot kani-kanina lang. Nasa ikalawang paru-paro na kami kaya kami nagkapihan. Habang patuloy ang pagkukwentuhan at tatuan. Habang siya'y may tinatawagan, ako na may patuloy sa aking nililinyahan. Kitang-kitang hindi siya nasasaktan pero baka pag nilagyan ng puti, dun siya mapangiwi. Sabi ko nga'y puti akin lalagyan pero ito'y kanyang tinanggihan. Dahil tiyak naman daw niya na kahit walang puti, may maganda itong kakalabasan. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit pati aking isip naapektuhan. Baka kaya ayaw ng puti dahil masakit lang. Para tuloy akong minsan isang plakang walang laman. Oo, masakit talaga yan. Isang tasang kape, amin ng pinagsaluhan para makatipid kahit kaunti lang. Habang bumabanat siya ng french fries, kikiam akin naman. Muli na naman niya akong sinulyapan. Kala niya makukuha niya ako sa ganyan. Sige na nga, 1.5 na lang imbes na 2,000. Hindi, joke lang, sayang naman yung 500. Patuloy ang super lala ni ma'am habang ako'y nagyosi naman. Ikwentuhan ko nga siya yung isa kong kliyente aking binanatan dahil hindi binigay yung 500. Mga oras na to nakita ko sa kanya mukha na siya'y kinakabahan. Napapaisip na siguro siya habang iniisip ang kwenta ng kanyang gastos habang nagtatatuan. Tumingin ka sa aking mga mata ma'am, hanggang 2,000 lang talaga naman. Sobrang laki na nang na-discount mo dyan ma'am kasi ganda mo ang aking pinagbasihan. Kaya wag ka nang malungkot at tip ko wag mong kalimutan. Dahil kung sitwasyo'y babaliktarin at ako ang mag-tip sa'yo, baka pitaka ko'y maubos ang laman. Kaya huwag kakalimutang mag-tip para hindi nakaka-bad trip. Mayroon pa pala akong nakalimutan kaya konting tiis na lang madam. Ipagpaumanhin mo kung makata ang aking baksakan. Dahil tayong mga Pilipino, huwag dapat natin itong kalilimutan. Dahil ang pagiging makata natin, parte na ng ating kasaysayan. Kaunting tiis na lang, tapos na ma'am, mapipigilan mo nang ako'y sulyap-sulyapan. Uulitin ko, ako'y nagbibiro lamang, baka bigla mo kung hindi bayaran. Konting tiis uli lamang, 5 segundo na lang. Ay, 15 segundo pa pala, muntik ko nang makalimutan. Saglit lamang, sa banda rito'y may hindi pa nakukulayan. Ayan, tapos na talaga ma'am, pwede na nating litratuhan.